Si Goku, ang bayaning paulit-ulit na nagligtas sa mga universo, na hindi kailanman natalo ng kahit sinong kalaban, ay pinagtaksilan mismo ng lahat. Ikinulong siya sa isang piitan kung saan hindi namamatay ang katawan, pero unti-unting dinudurog ang kaluluwa. Isang piitang puno ng mga sigaw ng pinakakakilakilabot at pinakamapanganib na mga nilalang na umiiral. Kaya sino ang may kagagawa ng lahat ng ito kay Goku? Ilang araw ang lumipas, inanunsyo ang Tournament of Rulership, isang paligsahang walang katulad sa anumang nasaksihan ng kasaysayan. Pinagsama-sama rito ang pinakamalalakas na mandirigma ng Universe 7 upang harapin ang piling mga kampiyon ng Universe 11. Nag-uumapaw sa sigawan ang mga manonood, punong-puno ng kumpiyansa at pagmamataas. Kabilang sa kanila ang mga taga-Earth na nasa hanay ng Universe 7, habang sa kabilang panig naman ay nakatayo ang mga taga-suporta ng Universe 11. Sa pinakataas na bahagi ng arena, nakaupo ang mga God of Destruction at ang mga Kaioshin, nanonood ng may pananabik at pag-iingat, habang nagbubulungan ang mga attendant, nagtatalo kung sino ang magwawagi. Sa ibabaw nilang lahat ay nakaupo si Zeno, napapalibutan ng kanyang mga gwardiya, nanonood ng may musmos na pananabik na maihalong matinding pag-aabang. Sunod-sunod na nagsimula ang mga laban. Bumagsak si Toppo matapos ang isang matinding bakbakan. At pagkatapos, si Vegeta naman ang sumalang. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya, nalampasan pa ang sarili niyang limitasyon, pinakawalan ang buong lakas niya, pero sinalubong siya ng napakalakas na suntok ni Jiren na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Nawalan siya ng malay sa gitna ng arena. Nagpatuloy ang laban pero may mali. Si Goku, na nakatayo sa di kalayuan, ay halatang pagod na pagod. Tinitigan niya si Vegeta na nakahandusay at hindi gumagalaw sa lupa at hindi siya ngumiti gaya ng nakasanayan. Tahimik lang siyang nakatayo, hindi matatag ang kanyang enerhiya, mabigat ang paghinga, at may dilim sa kanyang mga mata na wala pang sinumang nakakita noon, isang dilim na hindi kailanman naging bahagi niya. Sinabi ko sa'yo na huwag magmadali, Goku, wika ng isang mahinang tinig, pero walang sinuman sa tabi niya sa gitna ng labanan. Lumingon si Goku, malakas ang tibok ng kanyang puso, at pabulong na nagtanong, halos hindi marinig, sino ka? Walang naging sagot. Biglang nagising ang halimaw sa kanyang kalooban. Isang madilim na nilalang na minsan lang isinisilang sa bawat 1,000,000 taon, isang nilalang na lalong lumalakas sa bawat trahedya at galit ng kanyang pinaglilingkuran. Isang kapangyarihang direktang sinusuportahan mismo ng hari ng kadiliman. Nagsimulang mag-iba-iba ang anyo ng buhok ni Goku, nagbabago sa bawat sandali, na para bang hindi na kayang pigilan ng kanyang katawan ang kung anumang nasa loob niya. Nagsalita ang nilalang sa tinig na tumagos mismo sa kanyang isipan. Sinabi ko na sa'yo, mahina ka. Talaga bang iniisip mong kaya mong talunin si Jiren ng mag-isa? Kung wala ang mga kasama mo, hindi mo siya natalo sa nakaraang torneo. Pagkatapos ay malupit nitong sinabi, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan. Nagsalita si Goku sa sarili niya, nangangatog ang kanyang tinig sa kanyang isipan. Kapangyarihan, sabi niya. Sa oras na tulad nito, desperado akong makuha iyon. Pero sino ka? Bago pa niya maunawaan ang nangyayari, dumating ang kakaibang alok. Ibibigay ko sa iyo ang 5% ng kapangyarihan ko. Hindi nag-atubili si Goku. Hindi na siya nag-isip. Sinabi niya sa sarili, wala na akong pakialam. Ang gusto ko lang ay ang kapangyarihang manalo sa laban na ito, isang laban na isa laban sa isa. Umalingaw-ngaw ang mabigat na tinig sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Naganap na ang isinumpang kasunduan. Isang nakapangingilabot na halakhak ang pumutol sa katahimikan ng arena. Isang halakhak na hindi nagmula sa bibig ni Goku, kundi sa mismong katawan niya. Wala nang malay si Goku. Sumisigaw sa nag-uumapaw na enerhiya ang kanyang katawan, pero tuluyan nang nawala ang kanyang sariling kalooban. Sumiklab ang mga apoy sa mga upuan ng mga manunood. Napasigaw sa takot ang ilan sa mga manunood. Ang iba naman ay nagtakbuhan ng hindi na nag-isip. Ano ito? Saan niya nakuha ang ganito kalaking enerhiya? Maging si Jiren, ang pinakadakila sa lahat ng mandirigma, ay napaurong. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng bigat na hindi pa niya kailanman naranasan. Nalampasan na ni Goku ang lahat ng inaasahan, pati ang bawat limitasyong nakilala ng universo. Nagsimulang lumitaw ang nagliliyab na mga marka sa likod ni Goku. Nagningning ang kanyang balat.
Ang kanyang buhok ay naging naglalagablab na apoy na nagpapaso sa buong arena. Naging ubod itim ang kanyang mga mata, walang kahit katiting na liwanag. Isang tingin lang niya, marami na ang nawalan ng malay dahil sa tindi ng kanyang presensya. Mabilis na lumingon si Goku at nakita si Jiren na mag-isang nakatayo sa gitna ng arena. Sa isang iglap, inambus niya ito ng mapaminsalang sipa sa sikmura na dumurog sa kanyang gulugod. Nang humupa ang alikabok, bumalot ang nakapangilabot na katahimikan. Nasaksihan ng lahat ang nakakatakot na tanawin. Patay na si Jiren at lugmok ang kalagayan ng kanyang katawan. Hindi iyon basta sipa lamang, kundi isang kanyo ng enerhiya na wala pang sinumang nakakita noon. Isang puwersang walang awang nagpunit sa kanyang katawan. Iisa lang ang laman ng isip ng lahat. Si Goku, ang mabait na mandirigma, ang sagisag ng pag-asa na hindi kailanman pumatay kahit sa pinakamabagsik niyang mga kalaban matapos silang talunin, ngayon ay nakatayo sa gitna ng arena habang pinagmamasdan siya ng lahat ng may takot. Maging ang mga pinakamalapit sa kanya ay nakaramdam ng matinding pangamba. Hindi pa nila kailanman nakita si Goku na ganito. Humakbang pasulong si Daishinkaan, mabigat ang kanyang tinig na tila huling hatol, at sinabi, wala na ito sa kontrol. Hindi na ito ang Goku na kilala ninyo. Naging isa na siyang halimaw, isang banta sa mundo, at ang pananatili niya sa piling natin ay panganib sa ating lahat. Nagsimulang magtanungan ang mga God of Destruction, habang unti-unting kinakain ng takot ang kanilang mga puso. May nagmungkahi na patayin siya, pero agad ding tinanggihan ang ideya. Hinding-hindi iyon patatawarin ni Zito, at si Goku pa rin ang paborito niya. Anumang direktang pananakit sa kanya ay maaaring maglagay sa lahat ng universo sa panganib na mabura. Bumalot ang katahimikan. Pagkatapos, binigkas ang tanging natitirang pasya, ang Hell Prison. Ang isinumpang silid ng panahon, isang lugar kung saan hindi namamatay ang katawan, pero unti-unting gumuho ang kaluluwa, pira-piraso. Si Jin, ang God of Destruction na hindi kailanman natakot sa sinumang kalaban, ay buong kumpiyansang humakbang pasulong at nagsabi, ako ang huli sa kanya, hindi siya makakatakas sa espesyal kong kapangyarihang hakay. Sa sandaling lumundag siya papasok sa arena, kumalat ang matinding takot sa puso ng lahat ng God of Destruction. Walang nagsalita. Walang sinumang nangahas. Ang nasaksihan nila ay mas malala pa sa isang bangungot. Ipinabaon ni Goku ang nag-uumapaw na naglalagablab na enerhiya sa kanyang kamay at walang awang itinusok iyon diretso sa tiyan ni Jin. Nakangiti siya ng ubod sama na parabang nasisiyahan siya sa ginagawa niya. Sa sandaling iyon, naunawaan ng lahat na tapos na ang lahat. Sa iisang salita lang ni Zeno nang galing ang pinal na utos. Dakpin siya. Kumilos ang dalawang gwardya sa bilis na halos hindi masukat, dumiretso sa arena, papunta kay Goku. Biglang umugong ang isang napakalakas na pagsabog, tuluyang winasak ang buong arena, at nilamon ng matinding liwanag ang lahat. Pagmulat ni Goku ng kanyang mga mata, nakagapos na siya sa maitim na kadena na pumipintig sa kakaibang enerhiya, habang napapalibutan siya ng kadiliman sa bawat direksyon. Hindi na maalala ni Goku kung ano mismo ang nagawa niya para mapunta sa nakakatakot at banyagang lugar na ito, ang Hell Prison. Doon, mabigat ang hangin, mabagal ang paghinga, at bawat paghinga ay parang kutsilyong humihiwa sa mga baga. Hindi namamatay ang katawan, pero unti-unti itong nabubulok, at bawat segundong lumilipas ay may kasamang matinding sakit, na parabang nalulugod mismo ang panahon sa pagpapahirap sa mga nakakulong doon. Sinubukan ni Goku na pagpira-pirasuhin ang mga gapos gamit ang buong lakas niya. Humila siya, sumigaw, itinulak ang mga ito, pero wala pa ring nangyari. Hindi man lang gumalaw kahit isang pulgada ang mga kadena. Pinaghalo ang mga ito sa isang nakakatakot na kapangyarihan, isang malamig at walang awang enerhiya. Mga kadenang hindi mababali. Mahina at wasak ang kanyang tinig habang nagsasalita, halos mabulunan. May tao ba rito? Mayroon bang makakatulong sa akin? Pero katahimikan lang ang naging sagot. Isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa mismong mga kadena. Isang malalim at malamig na tinig ang umalinggaw mula sa kanyang kalooban. Tandaan mo, Goku, humingi ka ng kapangyarihan at bahagi lang nito ang ibinigay ko sa'yo. Pagkatapos ay natawa ito at nagsabi, hindi mo kayang baliin ang mga kadenang ito, hindi ba? Pero alin ang pipiliin mong landas? Ang landas ng bayaning magpapalaya sa sarili niya, o ang landas na wala ng balikan, gaya ng kapahamakang idinulot mo sa gitna ng labanan. Kapahamakan? Ako? Ano ang ginawa ko? Hindi pwede ito. Sa planet Earth, nais ng lahat na matiyak na hindi na muling makakalabas si Goku. Matapos ang lahat ng nasaksihan nila, napagtanto nilang ang pagkakulong sa kanya ang pinakamatalinong pasya, gaano man kasakit iyon. Pero iisa lang ang may napansin na kakaiba. Hindi lang iyon basta takot.
Naunawaan niya ang katotohanan. Si Gohan iyon na napagtantong hindi nawala ng sarili ang kanyang ama, kundi kinontrol ng isa pang nilalang, isang bagay na hindi kilala at nababalot ng hiwaga. Samantala, sa palasyo ni Zeno, sa loob mismo ng Council of Rulership, nagtipon ang mga God of Destruction sa direktang utos ng Daishinkan. Punong-puno ng tensyon ang bulwagan, walang nagsasalita, mapagmatsyag ang bawat mata, at may mga lihim ng ngiting nakatago sa likod ng kanilang mga mukha. Dahan-dahang humakbang ang Daishinkan pasulong, saka nagsalita sa tinig na agad nagpatahimik sa buong bulwagan. May kakayahan na ngayon si Goku na higitan ang lakas ko, at mas malakas pa kaysa sa inyong lahat kahit pagsama-samahin pa kayo. Isang matinding pagkabigla ang bumalot sa buong bulwagan. Nagpatuloy siya ng walang pag-aalinlangan. Masama ang enerhiyang taglay niya. Naniniwala akong ang kapangyarihang ito ay pag-aari ng isang napakasamang nilalang, isang nilalang na walang tiyak na anyo at minsan lang nagpapakita sa bawat 1,000,000 taon. Sandali siyang tumigil, sa kabinigkas ang salitang nagpayanig sa lahat. Siya ang hari ng kadiliman. Kumalat ang kaguluhan. Si Belmod ay nagsalita ng halatang balisa. Kung ganoon, sapat na ba ang Hell Prison, o dapat na natin siyang patayin? Malamig na sumagot ang Daishinkan. Mas malala pa sa kamatayan ang Hell Prison. Hindi kumbinsido si Whis at agad na sumingit. Ama, sa tingin ko masyado kayong malupit kay Goku. Alam naman nating dalisay ang kanyang puso. Itinaas ng Daishinkan ang kanyang mga mata at tinitigan siya ng may nakapangingilabot na tingin. Isang tinging tila may itinatagong higit pa sa kanyang sinasabi. Sa sandaling iyon, napansin ni Whis na palihim na nakangiti ang ilan sa mga God of Destruction. Alam nilang si Goku, mula pa noong nakaraang Tournament of Power, mula nang hangaan siya ni Zeno, dahil sa kanyang lakas at sa pagkamit niya ng Ultra Instinct, ay naging tunay ng banta sa kanilang kapangyarihan. Mariing sinabi ng Daishinkan, ang kasamaan sa loob ni Goku, Whis, ay unti-unti nang kumokontrol sa kanya. Kapag natikman na ng isang tao ang kapangyarihang iyon, hihingi pa siya ng higit. Hindi iyon kayang kontrolin. Kalmadong sumagot si Whis, at paano kung makontrol niya ito? Mariing pinagbangga ng Daishinkan ang kanyang mga palad, dahilan para manginig ang buong konseho. Namintog ang kanyang mga ugat, at lalo pang lumakas ang kanyang tinig. Huwag mo akong kontrahin, Whis. Ito ang tamang pasya para sa kapakanan ng lahat. Nagsalita si Beerus, kung ganoon, bakit hindi mo nalang iminungkahing patayin siya? Mabilis na sumagot ang Daishinkan. Magagalit ng husto si Zeno. Paborito niya si Goku at paborito rin siya ng mga naninirahan sa lahat ng universo. Pagkatapos ay idinagdag niya sa mas mababa at mas mapanganib na tinig. Kailangan nating ilihim ang katotohanan tungkol sa pagkakulong niya sa Hell Prison. Matapos siyang mapigil ng mga Diyos, sinabi ko kay Zeno na ako na ang bahala sa kanya at ilalagay ko siya sa Clock Tower. Hindi dapat malaman ni Zeno ang katotohanan. Mananatili si Goku sa Hell Prison hanggang sa unti-unti siyang mamatay. Pagkatapos, ako mismo ang magsasabi kay Zeno na nawala ng kontrol si Goku sa kanyang kapangyarihan at doon namatay, at sa ganoong paraan, mawawala na rin ang bantang dala niya sa inyong kapangyarihan. Hindi ginawa ng Daishinkan ang lahat ng ito para lamang sa kapakanan nila, kundi dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nanganganib na rin ang sarili niyang posisyon. Bumalot ang katahimikan. Pagkatapos ay umalinggaw ang isang mabigat at mapagpasyang tinig. Hindi lang si Goku ang panganib. May isa pang tao at mamamatay rin siya ng dahan-dahan tulad niya. Nakita ko ang matinding galit niya habang dinadakip siya ng mga gwardiya. Sa kaibuturan ng Hell Prison, kung saan nagdurusa si Goku, biglang nagpakita ang Daishinkan sa harap niya. Malamig niyang sinabi, nakikita kong nagising ka na, hindi ba? Mabigat na iniangat ni Goku ang kanyang ulo, hirap na hirap huminga at nagsalita ng maihalong ginhawa at sakit. Daishinkan, sa wakas, may totoong taong makakausap din ako. Pakiusap, sabihin mo sa akin, bakit ako narito? Bakit pakiramdam ko ay pinupunit ang buo kong katawan? At bakit ako nakagapos sa mga kadenang ito? Napakunot ang noo ng Daishinkan at sinabi niya nang may pinipigilang galit, halimaw ka, masyado kang maraming tanong. Nanginig si Goku. Halimaw? Ano ang ibig mong sabihin? Ako ito, si Goku. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Ang huli kong naaalala, nasa Tournament of Rulership kami ni Vegeta laban kina Jiren at Toppo. At nang magising ako, may tinig sa loob ng isip ko na kung ano-anong walang katuturang sinasabi. Pakiusap, sabihin mong wala akong nagawang kakilakilabot. Hindi sumagot ang Daishinkan. Itinaas lang niya ang kanyang kamay at malamig na nag-utos. Hampasin ninyo siya hanggang sa bumagsak. Biglang lumitaw si Margarita, bakas ang matinding galit sa kanyang mukha, at walang awang paulit-ulit na hinampas si Goku gamit ang kanyang tungkod.
Bumulwak ang dugo mula sa kanyang katawan at nangisay siya sa matinding sakit. Sinabi ng Daishinkan, tama na, Margarita. Ayokong madungisan ng dugo ng nilalang na ito ang mga damit ko. Iniangat ni Goku ang kanyang mga mata, bakas ang pagkabigla at sakit. Bakit? Bakit hindi mo man lang binanggit ang pangalan ko? Habang walang awang hinahampas ni Margarita ang kanyang tiyan, sinabi nito. Tumahimik ka. Para ito kay Jiren. Pagkatapos ay yumuko ng bahagya ang Daishinkan at bumulong sa malamig at mabagsik na tinig. Isang tanong lang ang sasagutin ko. Nasa Hell Prison ka ngayon, sa pinakailalim kung saan naroon ang pinakamalulupit na selda. Dito, mas mabilis ang pagtakbo ng oras, at lalo pang tumitindi ang init habang lumilipas ang panahon. Tatanda ka, hihina, mabubulok hanggang sa mamatay ka rito, halimaw. Ang bawat selda sa paligid mo ay ginawa ayon mismo sa mga kasalanan ng nakakulong sa loob nito. Pagkatapos, naglaho ang Daishinkan at si Margarita, iniwang mag-isa si Goku, litong-lito, naliligaw at walang anumang pag-unawa sa nangyayari. Bigla niyang narinig muli ang tinig na iyon, isang madilim na halakhak na pumutol sa katahimikan ng kadiliman. Sinabi ko na sayo, ang kapangyarihan ko ay isa lamang bombang naghihintay na sumabog. Ikaw ang may gustong magkaroon ng kahit kaunting bahagi nito. Tandaan mo, Goku, ikaw mismo ang pumayag sa kasunduan sa Diablo. Sa sandaling iyon, dahil sa mga salita ng Hari ng Kadiliman at sa sinabi ng Daishinkan, biglang bumalik ang lahat ng alaala ni Goku. Nakita niya ang arena, nakita niya si Jiren, nakita niya ang sipa, at nakita niyang bumagsak ang katawan nito nang hindi na gumagalaw. Nakita rin niya si Jin sa kanyang mga huling hininga. Napasigaw si Goku sa matinding sakit at tuluyang bumagsak. Napatay ko sila. Hindi. Bakit? Bakit ko nagawa iyon? Sinira ko ang buhay ko. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Tumawa ang nilalang. Bahagi lang ng kapangyarihan ko ang ibinigay ko sayo. Ikaw na ang gumawa ng iba. At tandaan mo ito, ang kapangyarihan ng kadiliman ay unti-unti nang lumalaki sa loob mo mula pa noong bata ka. Ibinigay ko man ito sayo o hindi, darating pa rin ang araw na sasabog ka. Mariing nagitngit si Goku. At paano nila naisip na ikulong ako sa lugar na tulad nito? Hindi ba nila alam na wala akong kontrol dito? Pinagsabuatan nila ako. Naghihintay lang sila ng dahilan. Pagkatapos ay mapait niyang tiningnan ang mga kadena. Ikaw, kaya mong baliin ang mga kadenang ito, hindi ba? Sumagot ang tinig ng may nakapangingilabot na kalmadong tono. Una, ang pangalan ko ay Hari ng Kadiliman. Pangalawa, wala akong sinusunod na sinuman. Pangatlo, hindi mababali ang mga kadenang ito. Napasinghap si Goku. Ano? Bakit? Kapag taglay mo ang kapangyarihang wala sa iba. Sinabi ng Hari ng Kadiliman, ang mga kadenang ito ay laban sa kapangyarihan ng kadiliman. Mukhang alam nila na umiiral ako sa loob mo. Napasigaw si Goku sa sakit at matinding galit. Isinusumpa ko kayo. Isinusumpa ko kayong lahat. Pagsisisihan ninyong lahat ito.